Hello! Are you ready? Jump, 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 jump. Brother! Ready na tayo. 5 effective retreat and recollection starters. Paano ba kami magsimula? Kayo din, may mga style kayo ng pagsisimula. Pero itong 5 to, napapansin ko kahit sa mga ibang facilitator, laging ginagawa to. Pagtayo mo doon sa harapan, yung unang bukas ng bibig mo, yung unang sasabihin mo ay mahalaga, natatandaan nila yon. Kaya nga, be very careful with your first statement. For example, ng first statement, this is your Tatay Jojo, now signing on, dudes. Matatandaan nila yon, dudes. Di ba? Kaya huwag ka magkikwento ng baliwala, di ba? Signing on, uy, kakaiba to ha. Iba yung dating, di ba? Kasi kinukuha mo yung attention nila. Di ba? Nilalagay mo yung attention nila para mag-focus sila sa'yo, para makinig. At sana yung kwento mo o yung sasabihin mo ay pakinig din, di ba? Merong sense. Kaya nga, medyo lalabanan mo ng konti-konti hinga ng malalim, pakita mo, you are ready. Nadadaman nila yan kung nag-iimbento ka lang o nagnanakaw ka lang ng oras, nagpapalipas oras lang, daman nila yan. Kaya first thing first, get their attention, plant the seed. Ano yon? We mean business. Do not be tentative. Kailangan very definitive ka. Very definite ka sa mga sasabihin mo. Talagang planadong-planado mo yung lahat ng mangyayari. In the same manner, ilalagay mo rin sa isip nila na if in case you fail, we will try again. O di ba? Ang ganda nun, di ba? You're allowed to commit mistakes 1, 2, 3, 4, 5. Bahala ka. Nasa iyo yun. Kaya lang, ito yun eh. Hindi naman tayo habang buhay nasa retreat house. Sana we create beautiful memories together. Kaya pag sinabing retreat, wow, ang sarap. Retreat, wow, hay na hay. Retreat, feel ko si God. Get their attention. And how you will do it? Yun, sinabi ko nga sa inyo, di ba? Yung unang salita, yung introduction mo sa sarili mo, yung overview ng retreat and recollection, i-package mo na talagang mapapakinig sila at sasabihin lang, OMG, ganito pala yun? Next, create a different setting. Create the ambience, create the atmosphere. Ano yun? Sana hindi another classroom yung feeling nila. Sana hindi another schoolwork yung nasa isip nila. Informal structure with the formal objectives. Ang hirap nun. Paano yun? Informal. Nagkwekwentuhan kayo ng malaya. Hindi porket si Tatay Jojo yung facilitator ay hindi na kayo pwede magsabi sa kanya ang gusto ninyo. Informal, minsan nakabilog tayo. Informal, minsan sa labas tayo nagkwekwentuhan. Informal, minsan may mga games tayo. Pero with a formal objective. Ano yun? To encounter Jesus. Ilalagay mo sa kanilang isip at puso all these things, lahat ginagawa natin yan. Nagtatawanan tayo, nagkukulitan tayo, tumatahimik tayo, nagsusulat tayo. All because of one formal goal, to encounter Jesus. And because of that formal goal, sana huwag tayo masyadong rigid. O paglabas nyo, pila-pila kayo according to height, according to weight, according to smell. Hindi ganun eh. O yung pag-upo nyo, hile-hilera kayo. O yung pag-circle nyo, dapat kumpletong bilog, di ba? Huwag gawing rigid yung structure. Be flexible. Bigyan ng konting opening na makakakilos sila ng natural, na hindi takot. Di ba? Na hindi constricted and restricted. Kundi free. Bigyan nyo sila ng freedom. And yet, sabi ko nga, despite of all these informalities, ilalagay din natin na huwag tayong lalayo doon sa formal objective natin to encounter Jesus. Maramdaman natin na buhay si God. At kung nawawalan man ng lasa, bigyan natin ng lasa yung presence ni God sa buhay natin. Mahalaga yun, no? Okay? And pinakamahalaga, challenge them from the very beginning. Kaya lang, hindi na uso yung magkikwento ka ng buhay mo. Yung dati akong adik, dati akong sugarol, hindi na uso yung kasi sa YouTube, ang dami lang napapanood na mas kahindik-hindik pa. Napanood yung lalabang ka doon, wala ng braso, tapos yung paa, chicken feet. Putol pa, di ba? Lalabang ka doon. Di ka pwede umubra doon. Huwag na yon. What do I mean by
challenge them. Ano yon? Ipakita mo the power to make this retreat and recollection successful is in their hands. Hawak-hawak nila. Pwede mo nga ikwento yung may pumukol ng bato sa isang ibon at sa lakas ng pukol di tinamaan ang ibon dahil sa lakas tumama ang bato sa bintana, nabasag ang salamin, tinamaan si Lolo, tinamaan din ako. Yung parang ibon, di ba? Sabi niya, uy, anong mangyayari yan? Gusto lang yung mga ganong kwento, no? Buhay ba yung ibon o patay? Ay, pag sinabi kong patay, luluwagan mo yung hawak mong ng kamay mo sa ibon, paliliparin mo. Pag sinabi ko ng buhay, hihigpitan mo. At ganon, mamamatay ibon. Kaya nasa kamay mo. At pagkatapos mo ng kwento ng ibon, gawa kayo ng ibon. Ang tawag dito ay origami bird. O di ba ang saya? Simula pa lamang, ang ganda. Bigyan mo sila ng mga ganong storya. Bigyan mo sila ng mga inspirational quotes na talagang magugulat sila, di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, kaya wag pilitin. Ito yung famous quotes ko eh. Do unto others what you can do today. Iba magtataka, tama ba yun? Parang dalawang magkaiba yun eh. Pero justify ko yun. Do to others good today. Wag na bukas pa kasi baka huli na. Ayan. Mahalaga yung punto na yun, no? Challenge them. You can create your stories pero hindi na tayo kailangan mag-create. Ang daming story available. Mag-pack up ka niya sa isip mo at i-apply mo. Even yung nangyari sa kanila nung papunta. Challenge yan ba? Okay, kanina sa bus, ang ingay-ingay natin, ha? Anong ginawa nyo? Napagalitan tayo. Pero since then, ang nakakatuwa nun, yung anger, naging positive. Bakit? Nagising tayo, no? Oo nga, no? Pero sana, wag tayo magigising after napagalitan. Ang nakakatuwa, since then, nagtanda na tayo. Naging maayos na tayo at naalala natin, nagre-retreat at recollection pala tayo. Challenge them. Puntos ay yung tinatawag nating engage and excite them. Pakita mo na hindi kami nagpapayak sa retreat and recollection, hindi. Masaya tayo kasi masaya yung buhay. Pakita natin yun, no? Hindi natin titignan yung problema muna. Tabi muna natin. Tignan muna natin yung lakas na meron tayo para pag bumalik tayo sa problema na yon ay maayos na. At yung excitement tsaka engage na sinasabi ko, gumagawa kami ng origami heart. Katulad nung ginawa nyo kayo na umaga. Iba heart? Nakakatuwa. Very exciting yun, no? Tapos, yun, simbolo na yun, eh. Retreat material na. Gumagawa kami ng box. Talagang paghihipa nila, nagiging box. Uy, ang galing. Gumagawa kami ng bird. Origami. Powerful yun kasi pag natuto ka nun, nasisettle down sa, and yet may ginagawa sila. At you can process that experience kasi daman-daman nila yung lahat ng sinasabi mo. For example, kanina hindi ko kaya to, nabibisit ako, nakukusume ako eh. Pero nag-focus ako, nakaya ko. Imagine, kailangan pala natin mag-focus para yung imposibleng akala mo hindi mo magagawa, kaya mo palang gawin. Ito sa mga matatanda. It is not too late to learn something new in our life. Tapos share mo experience mo. Imagine si Tatay Jojo, 50 years old, bago natutong mag-drive sa Amerika pa. Diba? Ang hirap na. Akala ko din ako makakapag-drive. Ang tanda-tanda ko na. And then sabi ko nga, it is never too late to learn something new in your life. Engage and at the same time, I excite them with what they are doing and what they are doing rather at yung gagawin mo at yung mangyayari pa sa retreat. Bigyan mo ng kakaibang hininga. Kakaibang spirit. At ang pinakamahalaga sa lahat, assure them, kakampi ka nila. Kasama ka sa paglalakbay. Hindi mo sila pinanonood, kasama ka sa kanilang pagkakamali, sa kanilang tagumpay, sa kanilang pag-iyak, sa kanilang pagtawa, sa kanilang pagkain. Sabay-sabay kayong naglalakbay tungo sa tagumpay ng retreat sa recollection. Pero, lagyan mo ng parameters. So close
and yet so far. Huwag masyadong babad, di ba? Kasi dapat hiwalay. Otherwise, hindi na magkakaroon ng distinction yung facilitator. Magiging one of them ka. Although you try to be one of them, you enter their world, sabi nga ni Don Bosco, be with them, but do not be like them. Kasi may message tayo, meron tayong agenda. Ano yun? Lead them to a special encounter with the person of Jesus. Amen. Simula pa lang yan, ha? Di ba? Ang ganda na, no? Simulan pa lang natin na maganda para maganda din yung susunod pa na gagawin natin sa retreats and recollection. Ayos? Dudes! Uy, close na tayo, ha? Parang tagal na natin magkakilala at home na, ha?